Signal number 4 is raised in the northern portion of our country. Let's get more information about this with our very own mobile journalist, Francis Orsio. Francis, nasaan na ba si Typhoon Marce ngayon at ano-ano yung mga lugar na under storm signals? Yes, Angela, the Typhoon Marce has slightly intensified at patuloy siyang lumalapit at umikilos dito sa may mainland Cagayan. Nasa layo na itong 155 kilometers sa may silangan ng Apari, Cagayan, and we are expecting na maglalandfall na itong mamayang hapon o gabi dito sa may areas ng Claveria or dito sa may northern portion ng Ilocos Norte. But for now, patuloy nagtaas din ang tropical cyclone wind signal number 4 dito sa may areas ng northern portion ng mainland Cagayan. Nandiyan din ang northeastern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Habang signal number 3 naman sa may Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, northern portion ng Abra at northern portion ng Ilocos Sur. Habang signal number 2 sa may northern and central portions ng Isabela, natitirang bahagi ng Abra, Kalinga Mountain Province, northern portions ng Ifugao at Benguet, natitirang bahagi ng Ilocos Sur at northern portion ng La Union. Habang sa signal number 1 ay dito sa may iba pang bahagi ng La Union, Ifugao, Benguet, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at dahil nga malawak din yung sakop ng kaulapan nito, nakakaranas din ng pagbugso ng hangin dito sa may areas ng Nueva Ecija at sa may Zambales. Angela. Yes, Francis, yung mga nabanggit mong signal, no, I would like to ask naman kasi sa wind yan. I'd like to ask ano naman ang magiging impact regarding sa rainfall in the places you mentioned, especially sa Metro Manila also. Anong ang magiging rainfall warning natin? Yes, Angelo, no, magkaiba nga yung tropical cyclone wind signal doon sa forecast accumulated rainfall ng PAGASA, and we are expecting today na bukod doon sa malakas na bugso ng hangin na mararanasan sa mga areas, lalo sa signal number 4, ay makakaranas din sila ng malalakas na boost ng ulan or more than 200 millimeters ng rainfall. That means nasa intense to torrential rainfall yan, particularly sa may Cagayan at Apayao area. Ito kasi yung mga lugar or probinsya na malapit talaga doon sa sentro o mata ng bagyo. Kaya sa mga areas na yan, sa mga nasa low-lying communities or mabababang lugar, asahan natin yung mga pagbaha, lalo na yung mga tubig na manggagaling din sa bundok. At yung mga areas na nasa bundok naman, asahan natin kung masyado ng saturated din or basa yung kanilang lupa, ay we are, nandun yung possibility na baka nga magkaroon din ng landslide scenario sa mga areas na nasa bundok. At aside from the intense to torrential rains, yung heavy to intense din nandyan sa Ilocos Norte, sa Batanes at sa ilan pang bahagi ng Abra and Isabela, and sa mga ilan pang bahagi ng northern Luzon, yung light to moderate rains din ay nasahan natin for today, Diego. So I guess parang sa Metro Manila wala masyado, no, Francis? Yes, Angelo. Actually, dito sa Metro Manila and the rest of the country, we are expecting na fair weather yung condition natin. Although may forecast ngayon ng localized thunderstorms, pero yung possibility niyan ay mataas, lalo na sa hapon at sa gabi. Tulad nung nangyari din kagabi or kahapon na nakaranas tayo ng mga pag-ulan sa afternoon and evening. But for now, makikita natin na medyo magiging maaliwalas yung ating kalangitan at kukulid din mamayang hapon hanggang sa makaranas nga tayo ng mga light rain showers ng gabi, Angelo. Kailan nga ulit, para clear tayo, no, kailan lalabas ulit si Bagyong Marce at saka kung meron pa ba tayo na monitor na other weather disturbances outside our part? Yes, Angela, based on the track and intensity forecast ng PAGASA, we are expecting na lalabas na ng Philippine Area of Responsibility by afternoon or evening ng Friday or early morning ng Saturday, itong ang mata or sentro ng bagyo. At sa paglabas niyan, meron pa tayong isang nakikitang sama ng panahon or cloud cluster dito sa may labas ng Philippine Area of Responsibility. And over the weekend, sabi ng PAGASA, asahan natin na papasok itong sama ng panahon at magiging low pressure area. At hindi rin nila inaalis yung possibility na mag-upgrade or intensify ito a tropical depression sa mga susunod na linggo. So asahan natin na kahit makalabas na ito ng itong Bagyong Marce ng Philippine Area of Responsibility, by next week ay may isa na namang sama ng panahon na maaaring maka-apekto sa atin at magpaulan. At nakikita nila yan dito ulit sa may bahagi ng Luzon area, Angela. Naku, sunod-sunod talaga. Okay, sige, patuloy kami makipag-ugnayan sa iyo regarding weather reports. But for the meantime, thank you so much, mobile journalist Francis Orsio.